Kapayapaan, ito raw ang hangad ng bagong kasunduan sa pagitan ng gobyerno at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Nakapaloob sa mga kasunduang ito ang pagbubuo ng isang bagong political entity na tatawaging Bangsamoro. Pero ngayon pa lang, umaalma rito ang ibang grupo, partikular na ang Moro National Liberation Front o MNLF. Ano nga ba ang mga implikasyon ng kasunduang ito at ano ang tingin ng mga kababayan natin tungkol dito? The arm is a failed experiment. Many of the people continue to feel alienated by the system. And those who feel that there is no way out will continue to articulate their grievances through the barrel of a gun. We cannot change this without structural reform. Bangsamoro, ito umano ang bagong rehiyon na itatatag at ipapalit sa Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMM. Ayon ito sa bagong kasunduan ng gobyerno at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Ang nasabing kasunduan o framework agreement na inanunsyo ng Pangulo nitong linggo ang inaasahang tutuldok sa ilang dekadang hidwaang kumitil ng libu-libong Pilipino sa Mindanao. This framework agreement paves the way for a final enduring peace in Mindanao. It brings all former secessionist groups into the fold. No longer does the Moro Islamic Liberation Front aspire for a separate state. Sa kabila ng pagkakasundong ito sa pagitan ng gobyerno at MILF, ilang Muslim group naman ang umalma. Nagalit ang dalawang paksyon ng Moro National Liberation Front o MNLF dahil hindi raw sila kinonsulta sa nasabing kasunduan. At tila biglang nabaliwala umano ang napagkasunduan ng gobyerno at ng MNLF noong 1996. Ay bakit ba ay nakalimutan na ng administration ngayon? Masama na kabastusan yan. Masama na kabalbalan yan. This is already a betrayal. We have been betrayed. There is no about that. Maging ang ilang kasapi ng MNLF sa Davao City na dismaya rin. Sino sila nga na-consultation lagi mo sa nilip. Si Muslim and si lang ang ilang itong kota. He is not the chairman of the Moro National Liberation Front. Git naman ng Malacanang, kinonsulta ng government panel ng MNLF at sa binubuong Transition Commission na siyang babalangkas sa batas na bubuo sa Bangsamoro, magkakaroon daw ng kinatawan ang MNLF. MNLF is not going to be marginalized in this. MNLF is also a stakeholder for the peace in Mindanao. Dahil rito isang peace summit ang isasagawa ng MNLF sa Davao City sa October 21. Isa sa kanilang tatalakayin sa summit ang naturang agreement. Siniguro naman ng MNLF na magiging mapayapa ang summit na ito. Advice na to ng grupo to refrain nga dili maghimog kasamok. Gani na yung mga buto-buto na yung mga bomba, pero dili na amo ang grupo. Hindi na muna. Binuo ang MNLF noong dekada 70 na pumayag si Nur Miswari na bigyan ng otonomiya ang mga Pilipino-Muslim. Humiwalay ang grupo ni Hashim Salamat at nagtatag ng MILF. Hindi pa rin natamo ang kapayapaan sa Mindanao dahil nakikipaka pa ang MILF. Ngayon, ayon kay Pangulo Aquino, pumayag na rin ang MILF na isang tabi ang mithiin ng Moro Independence at sumailalim na rin sa otonomiya. Bagay na positibo namang tinanggap ng ilan nating kapatid na Muslim sa iba't-ibang bahagi ng bansa. Sa ako niya, basta para sa kapayapaan, figure kami. Sa inyong community po dito? Sa community dito sa Iloilo City, siyempre pabor kami kasi yan ang matagal nga kagustuhan ng mga Muslim sa Mindanao na magkaroon sila ng Bangsamoro Republic. We have this cautious happiness. Cautious meaning dili pa kayo miingon og sigurado nga na ba yun na ang solusyon. But para sa mua, sa ordinaryo nga Bangsamoro, perhaps that is a good start already. Bilang suporta naman sa peace agreement sa pagitan ng gobyerno at MILF, nagtipon-tipon pa ang ilang mga Muslim, sundalo at peace advocates sa Freedom Park sa Davao City noong 8 ng Oktubre. Sa October 15, pipirma na sa Malacanang ng MILF at Government Panel ang naturang framework agreement.